Wanted sa radyo. Isang magandang Webes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay August 2, 2018. Welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Tuduran at syempre maya-maya lang ng konti ay babati na po ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol Raffy Tulfo. Pero bago bumati si Idol, pakita muna natin Direk. Direk Joey Perez at saka si Engineer Aaron Tolentino. Yung lihiti mo lang talagang FB page ni Idol, yung kanyang social media platforms. Ito po yan yung kanyang YouTube, Facebook at Instagram at Raffy Tulfo in Action. At yung website naman ay www.raffytulfoinaction.com. Okay? So babati na Idol, magandang hapon muna sa'yo. Siyempre, mas maganda pa sa hapon ang ating mga OFW. Direct, palakpakan natin ang ating mga OFW, please. Ayan. Okay. Sa amang sulok kayo ng mundo, mga OFW, may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. Salamat mga OFW sa inyong patuloy na pagsuporta at kami palagi nakasuporta sa inyo. Okay. Unang kaso. Unang kaso, sige, papasukin na natin. Okay, hindi na bago itong kasong ito, yung parang tawag nito, habulan or bawian ng bangkay ng asawa. Pero this time may video kasi. Kaya ano bang masusunod, yung video o yung legal wife? Parang ganon. Last will and testament? Oo. Yung, actually, hindi daw... Karapatan sa bangkay. Karapatan na lang ang pinag-uusapan. Okay, ito pong si Ma'am Rosalie Acasio, siya ang legal wife ng pulis na yumao noong July 27, 2018 na si PO3 Jerome Acasio. Ngayon, kaya andito si Ma'am Rosalie para makuha niya yung bangkay ng kanyang asawa na nasa poder ngayon ng kinakasama na nito. Pero si kinakasama or si girlfriend siguro. Girlfriend tawagin natin. Girlfriend na lang. Ay may hawak na video na kung saan nagsasabi itong yumao before his death na mapupunta ako kay Rizzy Pader. Oo. Pwede ba natin mapanood yung video? Panood mo natin yung video. Sige. Ito si PO3 bago siya yumao. Panood natin yung video. Sige, lakasan natin yung audio. Ano sabi? Okay. Hindi ko marinig yung audio. Lagyan natin audio. So, dying na siya dito, Yes. Dying na siya. Ayun, bago siya namatay, bago nalagot ang hininga. Wala ba tayong audio? Di ba may audio yan, ma'am? Lord Jesus, sana po si misis ko na si Rizzy Pader, doon ako makapunta. Mahal pa ko noon. Okay. Then nalagutuan siya ng hininga. Tatawagan natin si Attorney Paul Castillo. Ito yung ating suki. Siya yung FEU. Ano siya? Professor ng FEU Institute of Law, si Attorney Paul Cornelius Castillo at legal counsel na rin. Legal counsel at professor po siya ng FEU College of Law. Okay. Nasa telepono na si Attorney Paul. Sige, Attorney Paul Cornelius Castillo. Sir, Attorney, magandang tanghali. Magandang hapon. Good afternoon. Hello. Salamat po, Attorney. Palagi nyo kami pinaunlakan. Ang laki na ng utang namin sa iyo. Wala naman. Attorney, medyo naiba itong kaso ngayon. Ilalapit namin sa inyo. Ang pinag-agawan po ay bangkay. Legal wife versus girlfriend. Yes. Si legal wife, gusto niya kunin yung bangkay ni PO3, yung kanyang mister. Pero merong video, bago siya malagotan ng hininga, kung saan sinasabi sa video na mapupunta ako
kay Rizzy Pader. Yun lang po, yung portion lang na Okay. yun. And then, Hello? nalagotohan na siya ng hininga. So, sino may karapatan sa bangkay? Well, regardless of that video, Rafi, no, ang karapatan talaga sa bangkay will always go to the legal spouse Okay. and to the legal wife. Kasi under the law, no, under our civil code, ang may karapatan mag-make ng arrangement para sa funeral at sa disposition ng isang yumaong family member is in accordance kung sino yung required na magbigay ng support doon sa tao na yun. So connecting that sa family code na nagre-require ng support, ang nakalista doon is unang-una, syempre, yung spouses. So Okay. talagang it's always, no, by law, it's the spouse, the legal spouse na entitled doon sa body and sa maggawa ng funeral arrangement. So even if totoo na nakalagay sa video, no, assuming, Rafi, no, assume na lang natin na totoo na ganun talaga because hindi natin alam yung circumstances kung paano ni-record yan, kung talaga bang freely or of his own volition, no. Nevertheless, kung ano yung nakalagay sa ating civil code at batas, yun ang susundin natin. So, option talaga yan ng family. It's up to the family kung ayaw nila or what, no. But the option always goes to them first. So, bali wala po yung video, sir. Not counted yun, kung totoo. Yes, sir. regardless yun, Rafi, because hindi pwedeng i-upend ng isang video ang nakasulat sa batas natin. Ayun, maliwanag po sa sikat ng araw. Attorney, sobrang thank you. Attorney Paul Cornelius Sige, walang Castillo. anuman. Sir, thank you. Okay, thank you. Okay. Ma'am Rizzy Pader, yung girlfriend, yung kinakasama ni PO3 bago nalagutan ng hininga si PO3. Ma'am Rizzy, magandang hapon. Apa. Ma'am, narinig niyo po, nagsalita po yung legal counsel o law professor po at attorney Paul Castillo. Suki po namin dito sa programa. Nakikinig naman ho kayo kanina pa, di ho ba? Apa. So, not counted po yung video. Ang masusunod po yung family law. At sa ating family law, yung legal wife daw talaga may karapatan sa bangkay. Ay, hello po. Ma'am, yes ma'am. Good afternoon. Ma'am, Ngayon ho kasi, sir, nag-usap na ho kasi kami kahapon dito ho, mismong sa harap ng bangkay. Ngayon ho, si Hepe, si Kapitan, meron na ho kaming kinatapusan ng usap. Umayon ho dun si Rosalie Acacio. Ang nagiging problema ho kasi yung mga magulang. Magulang ho nung Rosalie. Pumayag na ho siya sa kasunduan na dito ibuburol hanggang sa mailibing, tapos nanguha kaming abogado. Ngayon ho, paglabas ho ng pinto, sir, nagwala yung nanay. Ayaw niyang pumayag doon sa kasunduan. Kasi minura mo na kami. Kasi Magsilayas kasunduan, kayo, ano, putang ina ninyo. Ma'am, opo. Wow, sorry. sa kasunduan ho nung namin. Yun ho. Yung nanay ho kasi ang nasusunod. Hindi. Okay. Ma'am, regardless kung nanay nang susunod, kung meron nagsusulsul sa kanya, Hindi nga ho. pero Apo, ma'am, sandali ma'am, susundin pa rin natin in the end kung ano po yung nakasaad sa ating family law. Yan po ay ayon kay Attorney Paul Cornelius Castillo. Po yan, yung sa akin naman ho, pangalawang instant na po ho kasi itong sa hospital. Una ho, nung na-angioplasty ho yan sa heart center. Ako ho ang inatake nga po yan February 2013, hindi nila alam. Nung inatake ho ng July yan, tapos yun, na-confine ho yan dito sa Bataan. Risi, hindi February Ako ho, 2013 yun. August yun, August 16. Ako ho, wait lang Rosalie. Yung unang atake ng asawa mo, hindi mo alam, di ba? Hindi mo ba alam pangalawang atake na ni Jerome nung July? Hindi mo alam. Kasi ang problema sa'yo, after ka lang sa pera. May dumadating sa'yong pera, pero hindi mo hinahanap ang asawa mo. Lagi Ngayon ko ho, siyang hinahanap. wait lang. Hindi nga siya pumupunta sa akin. Wait Lagi ko lang, siya tinatawagan wait kung nasaan siya. Wait Ay, lang, tuwing ganito pupunta kami sa station, Ganito hindi po namin kasi siya yan. Ma'am, sandali ma'am, patapusin mo natin itong si legal wife muna. Pagsalitan Hindi ko natin. siya makita. Tuwing pupuntahan ko siya sa station, lagi siyang wala doon. Tuwing tatanungin ko sa mga pulis doon, ang sasabihin sa akin, hindi po nila alam kung nasaan yung asawa ko. Anong gagawain ko? So, hinahanap niyo po, ma'am. Opo, lagi ko pong hinahanap Kaya lang yan. tinatago sa inyo ng mga kasama niya sa presinto. Basta yung sinasagot lang po nila sa akin, hindi daw po nila alam kung nasaan si sir. Yun po sinasabi nila sa akin. Ma'am, hindi po namin alam kung nasaan si sir. O sige po, tawagan nyo na lang. O sige, hanggang sa hindi ko din po makontak.
Okay. So, kinokontak mo sa telepono, hindi mo makontak, tapos ginawan mo ng paraan, pumunta ka sa presinto at kinakausap yung kanyang mga kasamahan, kaso pinagtatakpan siya at sinasabi hindi nila alam. Opo. Okay. Ayan po, Ma'am Rizzy. Ito lang ho, sir. Nung February inatake, July inatake ulit siya. Ngayon, na-confine ho rito sa ICMC, sa Bataan ho. In-advise ho ako na dalhin sa heart center. Okay, ma'am, I have to cut you off. Wait lang. No, I'm not gonna wait. Ikaw hong mag-wait. Ma'am, nung inatake po si PO3, tinawagan niyo ho ba ang legal wife para Hindi imporman na andito yung mister mo inaatake? Did you do that? May tumawag na ho sa kanya, yung kapatid niya ho. Hindi. Tinawagan ho siya. Kayo po. Tinawagan ho siya. Tinawagan ka? Hindi po. Ang nangyari, Tinawagan ka ni ate. Pakinggan mo Rosalie, ko. wag kang sinungaling. Pakinggan mo Tinawagan ko. ka ni ano. Ang sabi Ngayon, ni nung nasa ate sa heart center akin, nung nasa heart center na ho Sige, kami, ikaw dumating muna. ho siya. Pinaubaya ko ho. Ngayon ho, nung nandito ho kami ngayon, nung inatake, eto na ho, itong nakakonfine na ho rito sa Subic. Alam ho nila na nakakonfine. Dumating sila, July 2 ho kami na-confine. Nalaman nila July 15, in-inform sila, gawa ng bata. July 18, dumating sila. Ipinaglaban niya? Wala akong magagawa kasi una pa lang ipinaubaya ko na. Pero ipinaglaban niya ba? Hindi niya ipinaglaban yung pagiging asawa niya. Dapat doon pa lang nakipag-gitgitan siya. Tapos nasundan ng dalaw nila nung July 26. Oh. Ayun. Kasi sabi niya nahihiya siya. Eh yung kahihiyang hindi ako nahihiya. Bakit ako mahihiya? Alam mo, Sinabi yung mo yan kahapon. Sinabi mo yan kahapon. alam mo, yung Kaharap kahihiya sila na Hepe. ano, hindi yung para Kaharap sa'yo. sila Hepe. Kaharap sila Hepe, nahihiya ka? Ano, yung kahihiyang ginawa mo mula ng imburol mo rito, lahat binarwisyo mo. Oy, ang usapan natin sa ospital, antayin natin yung ano at gagawa din ako ng action. Pag-uusapan natin kung anong maganda diyan. Kukunin ko yung asawa ko. Ang kapal din ng mukha mo. Ikaw makapal ang mukha. Oo, minura mo ako kahapon. Nagkaayos na tayo Twice ka kahapon. lang dumalaw sa hospital. Sana yung tapang mong yan, ginamit mo nung nakakonfine yung asawa mo at nakaratay. Dapat ganun. Kahit anong gawain mo ngayon na magsalita ka, Rizzy, akin pa din yan dahil asawa ni Tito, ako. Ni Han, ni Ho, wala, ni isang biskwit, wala kang dalawa. Sana pinakita Yun ba ang niyo gusto mo? nagmalasakit kayo Biskwit dun sa lang? tao. Kailangan ba talaga magdala ako ng biskwit para sa kanya? Hindi ba importante na makita niya yung bata? Dapat asawa ka, yung dinigate mo, Oh, yun na nga eh. dapat pinakita mo. Oh, Aba, kaya tapos nga. bandang huli, Oh. kukunin yung ganun-ganun lang kadali. Aba, araw-araw na lang mula yung... Aba, Rosalie, eto naman sinasabi ko sa'yo kahapon. Ma'am, ako naman. Ma'am, hindi kasalanan, wala akong kinakampihan dito, ma'am, ha? Hindi kasalanan, Ma'am Rizzy, ni Rosalie, kung yung kanyang mister ay umalis sa kanya. At ginawa naman niya ng paraan na hanapin yung kanyang mister tulad na nabanggit niya na kanina. So ang may kasalanan talaga dito kung tutuusin ang yumao si PO3 sapagkat nag-over the backward siya at nanirahan na po sa inyo at kayo na pong kinakasama niya. So kung there are times na may sakit si PO3 at hindi siya nakakapunta on time, maari sigurong nalaman niya din later on, syempre sino ba naman po, kung ikaw ay nalagay sa sitwasyon niya, legal wife ka, and then pupunta ka sa isang lugar, sa ospital, na nandoon yung bagong kinakasama niya at yung kanyang mga pamilya, syempre, Mag-giveaway na po ako. Exactly. Kumbaga, ma-overwhelm po siya sa mga taong nakapaligid kay PO3. Nandoon po yung mahiya siya. Although siya ang legal wife, tama nga naman yung sinasabi niya, mahiya siya kasi ay mga nakapaligid ngayon doon kay PO3, yung mga bagong muka na kinakasama ni PO3 at mga kamag-anak. Okay, ma'am? Saka sir, sinampahan niya ng kaso tong asawa niya. Ano pong isinampan niya sa asawa niyang kaso? Abandonment and non-financial support. Pero sir, Hindi. alam nila, Grave misconduct yung nakasampa sa kanya. financial Ang support. kaso nga lang, O sige, ipakita ko sa'yo. Ma'am, sandali ma'am. Tama lang kasuhan niya ng abandonment dahil inabandon na sila, kasi nag-over the backward si PO3, abandonment dahil hindi po na suportahan ng tama siguro yung anak nila. Tama lang po yung kasong yon. at saka isa pa po, ninang po siya ng anak namin. Sino po? Si Rizzy po. Paano niyo po nakilala si Rizzy? Si Rizzy po kasi dating ex-girlfriend ng asawa ko. Ngayon, kinuha po namin maging ninang. Ganon. Opo. Ito yung anak niyo. Opo, yan po yung anak namin. Kinuha niyo siyang ninang, tapos? Opo. Ngayon po, kung talaga pong
sinasabi niya sa akin na may pinag-aralan siya at may kahihiyan siya na dapat sa umpisa pa lang na alam mo, ninang siya ng anak namin, hindi niya gagawain yung alam niyang tama. Dahil yun ang sinasabi niya eh. Alam niya ang batas. Bakit ngayon ito? Ganyan ang gagawain niya? Pinalayas ko nga si Jerome kasi walang nakikitang comfort and love sa'yo. Kaya Yun ang bumabalik akala sa akin. mo. Yun ang akala Naging mo. asawa ka ba kay Jerome, di ba? Hindi. Oo, naging Hindi, asawa oo. ko kay Alam Jerome. mo, mula nung naoperahan yan, at ikaw ang kasama, pero anong ginawa pag nag-duty? Kasi nakakakita sa akin ng comfort and love niyan. Alam mo yon? Masakit, di ba? 4 na taon na, hindi ka pa makamove on. Ang sakit. Uy, paano Oo. naman naging Ayun. 4 na taon yun? Oo, Ikaw naman. magdemanda ka na lang, ganun na lang. Oo, sige. Okay, Pero, sige, makasingit na. Ako na makasingit. Apa. Ma'am Rizzy, yung bangkay, sige, ano pa man po ang mangyari at napakinggan naman po yung side ninyo, at napakinggan din po yung side ni Ma'am Apa. Rosalie, nakapagsalita na kayong pareho. Apo, Pero sir. this time, yung batas na po ang mananaig at ayon po sa batas, ang bangkay mapupunta po sa legal wife. Hindi, ilalaban ho namin. Ma'am. Magdemanda ho sila. No, ang mangyayari ma'am, kaya po namin enforce yung batas. Dadala po kami ng sheriff dyan, dadala po kami ng pulis at barangay, pwersahan po namin kukunin yung bangkay dahil po malakas ang loob namin na kami Sige po ho. ay nasa tama. Dahil po, Sige ho. hawak, Apa. meron kang marriage contract po. Meron po, dala So, ko po. hawak niya po yung marriage contract at pagkatapos, pupunta po kami, ma'am, sandali lang, pupunta po kami sa PNP, pupunta po kami sa barangay, i-enforce po namin yung batas, kukunin po namin yung bangkay. Maliban na lang, pero maliban na lang kung kayo po ay mag-usap na maayos at meron Apo. kayo mapagkasunduan dito, then pabayaan ko kayo. Kung hindi ko kayo Hanggang magkakasundo, then mapupunta ho sa legal wife. Ma'am. Yung hello po. Ma'am, yes ma'am. Hello. Yes madam. Sir, kung ganun rin lang at ang mangyayari na sa pilitan yung kukunin yung bangkay sa amin, di palitan na lang ho nila yung gastos. Okay. May point nga naman. Okay, dyan may point ka, Ma'am Rizzy, may point ka dyan. Okay. Lahat ho ng gastos sa hospital. Okay. Hanggang sa burol, sa Hindi nagastos, po. lahat to. Hindi po. Kasi po, maraming Sandali. loan. Ma'am Rosalie, wala akong kinakampihan dito. Remember, Opo. gitna ako rito. So, kung meron nga talagang ginastos at napatunayan may ginastos itong si Miss Rizzy, dapat talaga palitan mo. Opo. Kasi bilang legal wife at gusto mo i-claim yung bangkay, mapunta sa iyo yung bangkay, kung ano yung nagastos nila sa ospital, ano nagastos nila sa burol and all, yung pagdadala sa funeral, bayaran mo. Opo. Kasi ayoko naman pupunta ka rito para makalibre ka. Alam ko naman po Diba? yun. Ayoko yung ganon. Ayoko naman may nadidihado. Opo. Although ikaw ang legal wife, ayoko madidihado naman to pagdating sa pera. So, Paano so po willing yun? ka pa, sandali lang ma'am. Siyempre ma'am, kailangan magpapakita siya ng resibo. Kapag nakapagpakita siya ng resibo na talagang gumastos po siya, palitan niyo po yun, bayaran niyo. Fair lang po yun. Tama Opo. ma'am? Opo. Okay. So Miss Rizzy, meron ka ba may ipapakita mga resibo na talagang naman gumastos? po. Opo. Okay. Opo. Kailangan ho namin, bago ho makuha ang bangkay, kailangan ka Sige. pera. Opo. Well, naintindihan ko po kayo, ma'am. I know Opo. where you're coming from. I-ready niyo po Opo. yung mga resibo, lahat-lahat na nagastos niyo dun sa pagka-hospital hanggang sa yung dinala sa funeral parlor. Then, kakausapin ko po itong si Ma'am Rosalie na mag-ready ng pera na para bayaran kayo. Opo. Okay, ma'am? Sige po. Fair Okay enough? po. Okay. Thank Salamat, you po. salamat po, Ma'am Rizzy, ha? Opo, thank you po. Magandang hapon po, ma'am. I'm just being fair, Ma'am Rosalie. Opo. Gusto mo, ma'am, sandali. No, hindi ka pwede. Ako. Gusto mong makuha ang bangkay? Fine, talagang dapat makuha mo dahil ikaw ang legal wife. On the other hand, para maging patas naman tayo rito, hindi naman tayo lalabas na mapagsamantala at lalabas kang makakalibre at lumapit ka kasi sa Rafi Tulfo in Action, sa Wanted sa radyo, it's not gonna happen. Gusto mong tulong namin? Sumunod ka sa patakaran namin Opo. na maging patas. Wala. Bayaran mo yung mga ginastos. Papakita siya ng resibo. Titingnan natin. Pag talagang litin mo yung resibo, syempre, huwag ka mag-alala, tatanungin natin yung ospital. Hindi yung resibo lang dyan, paniniwala natin, baka mamaya gawa-gawa yan. Pag na-verify natin na talagang totoo yung mga resibo, itatali natin, kung magkano yun, bayaran mo. Sige po. Kasi yun naman talaga ang trabaho ng legal wife. Opo. Di ba? Opo. Tama, Liz? Oo, tama. Okay. Fair enough. Sige, Sige ma'am. po. Punta ka na doon sa kabilang booth. Pag-usapin ko kayo ngayon pa lamang para magkwentahan na kayo doon sa mga nagastos. And then after that, ang susunod niyan, be-verify natin kung talagang totoo yung mga gastos na yun. And then magkabayaran kayo and then mapupunta sa bangkay. Opo. Sige Salamat po, madam. Opo. Salamat din po. Thank you. Okay, thank you po sa inyo. Ah, Nakikiramay ano kami. Nakikiramay kami.
dito sa, pareho sa kanila. Pareho. Kay girlfriend at saka, kasi kahit paano si girlfriend naman inalagaan din itong si... Oo. Nagsama din pala silang matagal. May kasalanan dito si PO3, kung tutuusin. Oo. Well, Kaso tapos sabi na. kasi na pagpatay, Oo, wag daw. purihin. Hindi. Ako, diretso ako dito. Kaya talagang mali. Diba? Alam ba naman sabihin natin mabait si Patay kahit na hindi naman. This time talagang may problema si Patay, si PO3. Kasi hindi niya na-handle ng maayos itong sitwasyon. Okay. Okay, sige. At punta po tayo sa isa pang kaso. Break na muna siguro tayo. Sige, okay. Sige, para mamaya Mamaya po, 2:30. ma'am. Apo. Okay. Alright, at kami po ay magbabalik. Samantala, meron po tayong isang malagang paalala mga kapatid. Mula po sa BDO para po sa inyo, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa ang inyong importanteng bank account details tulad ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, huwag niyo pong ibibigay ito kahit kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pamang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Huwag na huwag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ng inyong account. Huwag po kayo maging biktima ng bank fraud. Ito po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan? Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakiritang tagyawat sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan mag-Fungi na sabon. Fungi hotline 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ng CDO Carne Norte Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoring ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap #1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ng auto LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service. Kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na po ang 2:24 ng hapon at herbal at natural ba ang hinahanap mo para sa ikagagaling sa iyong karamdaman? Subukan at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ikaw ba ay nakakaranas ng pamamaga sa iyong katawan? Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga pamamaga sa ating katawan at napatunayan ng mga eksperto na ang Santon Plus Herbal Capsule ay makatutulong na tanggalin ang namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Ang oras 2:25 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED Lights. Liwanag na long-lasting. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo,
quality above all. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2:26 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nagpapatuloy pa rin ang reorganisasyon sa chairmanship ng ilang komite ng Kamara kasunod ng pagpapalit ng speaker noong nakaraang linggo. Inihalal si Congressman Vicente Veloso bilang chairman ng House Committee on Constitutional Amendments kapalit ni Representative Roger Mercado. Habang chairman naman ng House Committee on Natural Resources si Congressman Rodrigo Abellanosa kapalit ni LPGMA Representative Arnel T. Sina Mercado at T ay kapwa sumama sa grupo ni na dating Speaker Pantaleon Alvarez at dating House Majority Leader Rodolfo Fariñas. Hindi pa rin naman naresolba ang issue sa agawan sa minorya sa Kamara. Ayon kay Majority Leader Rolando Andaya, sa Lunes na nila itutuloy ang debate ukol dito. Samantala, simula sa Lunes, alas 3 na ng hapon mag-uumpisa ang sesyon ng Kamara. Isang oras na mas maaga ito kumpara sa nakagawi ang sesyon na nag-uumpisa ng alas 4 ng hapon. Ito ay matapos magmosyon si Andaya para agahan ang sesyon na inaprubahan naman ng plenaryo. Philippine Standard Time, 2:27 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Isuzu, your responsible partner. Ang oras 2:28 ng hapon. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Eurodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, Boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I gave up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine, liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Matanong ko nga kayo, ano ang paborito nating ihanda pag may birthday, binyag, o kahit ano okasyon? Walang duda, pansit, di ba? Kahit pang araw-araw na partner sa kanin. Pag nakita sa karinderya, pansit ang pipiliin kaysa sa iba. Kaya kung gusto nyo ring makasiguro na masarap, malinis at dekalidad ang pansit na kakainin ninyo, isa lang din ang nakasanayan na, Comea 3Q. Mahigit 22 years nang gumagawa ng bihon, palabok at sutanghon ang Comea 3Q. Mula noon hanggang ngayon, Comea 3Q tayo. Comea 3Q Bihon, Palabok at Sotanghon Noodles ay ginagawa sa pinakamalinis at ligtas na paraan. Meron po kaming HACCP certification at ISO certification. Tuloy-tuloy po ang paggawa natin ng masarap na pansit para sa mga Pilipino. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Isuzu, your responsible partner. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine
ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, balik na po tayo mga kapatid. So, Wanted sa radyo ang kakampi ng mga inaapi. Punta po tayo dito sa kaso ni Nilda Hermosa, pero siya lang yung representative. Kasi yung OFW na si Angie Perez ay nasa Jeddah ngayon. Okay. Ang kanya gustong hihingi ng tulong ay yung kanyang pamangkin na isang OFW, ito ang si Angie Perez, dahil sa ginagawa umanong panluloko ng asawa nito sa kanya at reklamo rin niya ang ginagawang paninira ng kabit nito sa kanya sa social media. Okay. So may si mga- Angie at saka si Ronnie magkarelasyon. Yes, oo, si Tama. Angie at si... Okay. Ma'am Nilda, salamat po sa pagpunta ha. Salamat din po, sir, sa Thank you pagtulong po. niyo. Opo, madam. Okay. So, kausapin ko na po, Ma'am Nilda. Ito pong si Ma'am Angie. Yes po. Nasa telepono na kasi. Opo. Ma'am Angie Perez, magandang hapon po, Ma'am Angie. Good morning po, Sir Rafi. Opo, nakikinig na po Good si, morning po. si Mr. Ronnie Perez. Ano bang problema nyo kay Mr. Ronnie? Mag-asawa sila, mag-asawa. Mag-asawa sila. Opo. Ex-husband ko po. Ex-husband nyo po, opo. Gusto ko po siyang makausap. Saka po yung kinakasama niya po. Okay, gusto niyo siya makausap? Sige, ito. Ronnie? Ronnie? Hello, Ronnie? Nasaan si Hello Ronnie? po. Line 2? Mr. Ronnie Perez? Yes, sir. Okay, Good gusto ko na afternoon po. makausap. Gusto ko na makausap ng misis mo. Yes, sir. Sige Okay, po. sige. Ronnie, Angie, ma'am, usap na kayong dalawa. Hello. Hello, Ronnie. Hello po. Ronnie, naririnig mo ba ako? Angie, sa totoo lang yung mga ano na yan, sa totoo lang yung mga post na yan, ikaw ang suspect namin dyan, ikaw ang gumagawa niyan. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Pinagbigyan ko na kayo. Niloko niyo na ako lahat. Tapos ngayon, Tapos yung, magpapost pa kayo sa social media ng kasiraan ko. Bakit? Bakit? tapos ganyan ka, tapos parang ang ganda-ganda ng ano mo. Pero pag pagsabihan Ang mo kapal ng po, mukha mo para sabihin mo sa akin na ako mismo na sumisira sa sarili ko sa social media. Ha? Naririnig mo ba lahat ng sinasabi mo, Ronnie? Matagal ko nang kinangkim ang galit ko sa inyo. Pero hindi ko na palalampasin ang ginawa ng kinakasama mo sa social media sa paninira sa akin. Ano po klase paninira, Ma'am Angie? Sir, siniraan po nila ako sa Facebook po ng kinakasama niya pong si Lizelle. Ano pong sinasabi? Ang sabi po niya, isa lang na siya, ang OFW pong tulad ko, makapal daw po ang kalyo sa kamay kasing kapal na po ng kalyo ko sa mukha. Okay, sige. Miss Lizelle, magandang hapon sa iyo, Miss Lizelle. Miss Lizelle? Hello po? Kayo po yung girlfriend ni Ronnie Perez. Alam niyo, Hindi po. Ano po ba yung problema po? Ano po ba yung yung nirereklamo po? Yung ginagawa niyo po ni Ronnie na paninira kay Angie, kayo pong dalawa mas kakasuhan sa anti-cybercrime natin at makukulong ho kayong dalawa. Hindi po. Hindi po. Ayan po si Angie po. Lagi po yan nagme-message sa amin. Sa akin po, nagme-message din po yan. At saka yung pong paninirang ginagawa niya po, hindi po ako yan. Siya lang din po ang gumagawa ng Facebook na po yan, na ginagamit niya po yung pangalan ko. So bakit niya sisira ng sarili niya? Narinig mo sinasabi niya, umiyak siya. Bakit niya gagawin yon na magkikreate siya ng account ng ibang tao and then sisiraan niya ang kanyang sarili? Papahiya niya sarili niya? Hindi po. Kahit tingnan nila po yung Facebook na po na yun, hindi po. Kasi yung picture po na kinukuha niya po sa Facebook ko, hindi ko po yung picture ngayon. Yung mga picture ko pa po yun ng mga 2015 po. Ini-stock niya po ako sa Facebook. Tapos,
iyan po yung pinopost niya na sinasabi niya, sinisiraan ko po siya. Hindi po ako yan, hindi po ako yung gumawa ng Facebook na yon. Kung hindi po siya ang gumawa ng Facebook na yon, hindi ko po alam kung sino pong naninira po sa akin para gawin po yung ganyan. Okay. Yes po. Ma'am Nilda? Yes po. Okay. Sige, ikaw na lang. Kasi umiyak pa si Ma'am Angie. Ano, bukod pa doon sa makapal ang kalyo ng kamay dahil OFW, ano pa mga sinasabi? Ang sinabi, dyan po sa pinaprint ko. Hindi ko kasi mabasa, ma'am. Wala yung salamin ko. Nasa labas po Masyado kasi maliit. yung Sige. phone ko, Ano po yung sir. mga pagkakaalam Ang mo? sinabi niya pa na, yung matagal ka nang kinalimutan ng ex-husband mo kasi ako na ang bagong mahal niya. At isa pa nga pala, ipinagtiri ka na namin ng kandila. Kaya po, yung picture nilagyan niya po ng RIP. Okay, so pang-aasar. Opo, pero Hindi naman talaga yung mga kalaswaan pala. may siya pa po yung punyeta, pinupunyeta niya pa po si Angie. Okay, Meron yun, pa po, minumura. maliliit lang yung litra niya. Pero more on harassment, hinaharas. Okay, may kaso pa rin yun. Yung pong inireklamo lang po sana namin, sana naman, Tigilan. hindi na po naghabol si Angie kung nangabit man po yung mister niya. Huwag lang nilang guguluhin si Angie kasi sa isang OFW po, hindi po ganun kadali tumanggap ka ng problema sa malayong lugar. Kasi Naintindihan ko po. I stress agree. sobra, mapapahamak po siya doon. Totoo po. Lizelle, Yes po. ang request lang kasi nitong si Angie, wala na siyang pakialam kung nagsasama na kay ni Ronnie Perez. Kung Sir, tutusin, pwede ko- Ma'am, sandali, patapusin muna ako. Ang gusto lang niya ay sana tantanan niyo na siya. Total na nanahimik naman siya. Yun ang ating mensahe niya. Ng account na yun po. Ang ginagawa po kasi niyan, kahit isang picture niya po, wala pa akong mga picture niya na yung mga pinopost po. Wala po, sa totoo lang po. Hindi po talaga ako po yun. May gumagawa lang po o may naninira lang po talaga sa akin para guluhin po yung buhay ko. At saka wala po, kahit isang conversation po namin niya ni Angie, wala po. Hindi ko po yan nire-replyan sa lahat po ng mga message niya po sa akin. So sinong sa palagay mo may kagagawa ng mga ito? Hindi ko po talaga, sir, alam kasi hindi ko po yan talaga pinapatulan kahit ano pa pong sabihin niya. Paulit-ulit na lang po niyan sinasabi sa akin lahat ng mga kasiraan po. Hindi ko po yan pinapatulan at hindi ko po yan siya nire-replyan. Hindi ko po yan nire-replyan po. Tsaka hindi ko po talaga alam kung sino po yung gumawa ng Facebook. Kasi ang akala ko po talaga, siya lang po talaga yung may kakayahang gumawa ng ganyan. At saka, ini-screenshot niya po para i-post niya po doon sa mismong account niya. Okay. So bakit gagawin itong ni Angie na titirahin niyang kanyang sarili para papalabasin na masama ka? Yun ang pakay niya? Kasi po, lagi po siyang nagme-message sa akin kung ano-ano na po yung sinasabi niya. So, hindi ko po siya nire-reply. Siguro po, kasi ang gusto niya pong mangyari na mapahiya po ako. Lagi po niya yung sinasabi niya para mapahiya daw po ako. Kasi hindi ko na po siya nire-reply. Hindi ko po pinapansin yung mga message niya. Siguro po, naisipan niyang gawin yun na gumawa po siya ng fake account. Pero hindi ko po talaga alam. Kasi ang sinasabi daw po niyan, hindi daw po siya yung gagawa. Okay, kasi sandali po. So, anong pinakamatindi? Sorry ma'am, hindi ko mabasa to. Sobrang liit talaga. Anong pinakamatindi na rito? Gusto ko lang, bukod dun sa punyeta, ano pa yung mga salita na matitindi? Yun pong inaano ni Angie sa kanya kasi nag-message pa Hindi, siya. ma'am, ang tanong ko, meron bang Siyempre, kaya pumunta kayo rito dahil nabasa niyo ng mga ito. Opo. Meron bang mga malalaswa? Yes or no? Wala naman po ako nabasa. okay. Pero yung po pananakot okay lang. lang. Ma'am. So, walang malalaswa. Wala naman po. Yun okay. lang, yung RIP lang po, tsaka yung nagpunyeta siya po. Yung RIP tapos Oo, punyeta. tsaka yung masyado niyang inismul yung mga OFW. Okay. Mga OFW. Opo. Okay. Tsaka sir, yun pong problema ni Angie sa kanya kasi may isa silang anak. Sinasabi ni may chat siya doon kay Angie na sinasabi na gusto nilang kuhanin yung bata. Ang sagot po ni Angie, hindi nyo makukuha sa akin ng anak ko dahil kasal ako, karapatan ko yun bilang ina. Ang sagot naman po niya sa kay Angie, nagpakasal na kami sa Muslim, convert na kami ngayon sa Muslim, isang utos ko lang sa mga kasamahan naming Muslim, sa ayaw mo sa gusto makukuha namin yung bata. So doon po kami nangangamba. Lizelle, sinabi mo ba yun? Yes, Lizelle? Opo. Sinabi mo ba yun? Ano po yun? Na kayo ho'y nagpakasal na sa Hindi Islam? po, wala po ako sinasabing ganyan, hindi po. At saka yung sinasabi, sino po ba yung babaeng kumakausap sa inyo po? Andito po si Ma'am Nilda. Sino?
Hindi ko po yan kilala po. Wala po akong kilala. Pamangkin po ni Ma'am Angie. Hindi ko po yan kilala. At saka yung sinasabi niya naman po na yung kukunin Pero yung anak. totoo ba nagpakasal na kayo sa Hindi Islam? po, wala pong katotohanan yan. Yan po yung sinasabi niyang ganyan. Siguro po, message po ni Ronnie yan. At saka wala naman po akong problema dyan. Wala naman po akong kinalaman dyan sa problema nila na yan tungkol sa anak nila. Bakit po sinasama niya po ako? At saka ano po ba yung nagpapakasal? Wala po. Hindi po. Okay, sandali po, Mama. At saka ayusin niya po yung pagbabasa niya ng mga message kasi wala po. Wala Sandali po katotohanan. Sandali po. Sir Ronnie, Mr. Perez, Ronnie. Sir, pwede po ba ako sumagot dyan sa... Okay, pero bago niyan, sige po, pwede. Pero bago niyan, gusto ko lang ipaalala sa inyo, matitrace din po ito, Ronnie and Lizelle, matitrace po to sa tulong po ng ating CIDG Anti-Cybercrime Unit. Ano po? Idadalhin po namin ito. At nakikinig ka rin po, Ma'am Angie? Ma'am Angie? Pwede po ba? Ma'am, patapusin niyo po muna ako, ma'am. Kasi sinasabi po nung kabilang panig na hindi sila may kagagawa, na ikaw po may kagagawan. Kaya nga po, para mabigyan ng solusyon at linaw kung sino ho talaga nagsabi ng totoo, ang sinasabi ko, Angie, Ronnie, and Lizelle, dadalhin po namin itong mga itong post sa CIDG Anti-Cybercrime. At matitrace nila kung sino talaga ang may kagagawa nito, saan ang galing to. Naintindihan niyo po, Ma'am Angie, Sir Ronnie, Ma'am Lizelle? Okay. Okay. Now, sige po, Sir Ronnie, meron kayong gusto sabihin? Sige po, Ronnie, may sasabihin kayo? Opo, sir. May sasabihin po ako. Sige po. Sir. Yes, sir. May sasabihin po sana ako, sir. Sige po. Sige po, salita na po kayo. Sir, kasi po, yung sinasabi ng lalo na po, sinasabi nila na convert daw po kami sa Muslim. Wala pong katotohanan yan. Katoliko po ako. Yun lang sasabihin mo? Yun lang sasabihin mo, Sir Ronnie, tapos ka na? Sir, hindi pa po. Tapos po yung... Yung? Kasi po yung sa sinabi ko na sa anak ko po, kasi po sabi ko, kung hindi po siya titigil sa panggugulo sa akin, papakuha ko po yung anak ko sa kanya. Kasi sa totoo lang po, ako naman po ang nag-aano ng anak ko. Ako po ang nag-aano dyan lahat. Sir, hindi mo makukuha yung bata, lalo na kung ito ay below 7 years old. Ako nagsasabi sa'yo. Ang ano ko po kasi, sir, kawawa naman din po yung bata. Sir, hindi mo makukuha yung bata. Hindi mo makukuha yung bata. Hindi mo makukuha ang bata. No can do. Gayong pareho kayong nasa abroad, then ang may karapatan sa bata, yung nanay ni Angie. Yan yung nasa batas natin. Sir, kasi po ako nandito sa Pilipinas. Maski na nandiyan ka sa Pilipinas, the fact na nagkakaproblema kayo, then si Angie, mas bibigyan ng karapatan ng batas yung mother niya. Di ba OFW ka rin? Ronnie, di ba OFW ka rin? Hindi po. Hindi po. Dito ka lang talaga? Sa Quiapo. Dito lang po ako sa Pilipinas. Okay. Ilan taon na bang bata? Below 7 years old? Ano po, 7 years old po. 6 pa lang. 7 years old? Opo. Okay, kung 7 years old din, papipiliin yung bata. Anyway, Ronnie, naintindihan mo ba itong pangyayari? Napaprocess mo ito na kami ay pupunta sa CIDG, ipapakita namin itong mga post na ito, and then yung CIDG maggagawa ng investigasyon, ang anti-cybercrime, at malalaman nila kung sino talaga ang may kagagawa nito. Kapag napatunayan na kayo ni Lizelle ang may pakana nito, makakasuhan kahit makukulong. Naintindihan mo yan? Opo, sir. Kaya nga po ang ano namin, sana maano yung kung ano po ba yung totoo diyan ano na yan. Kasi po yung post na yan, hindi po naman talaga ginawa niya. Okay. So Ronnie, gustong-gusto mo na dalhin namin sa CIDG itong kaso para magkaalamanan. So, okay sa'yo na dadalhin namin sa CIDG Anti-Cybercrime itong mga post, itong kaso? Sir, ano po bang ano niya? Ano po bang maganda diyan para po magkaroon kami ng ng talagang yung pag-uusap na kasi magulo po eh. Hindi. Magulo Sir, nilalayo mo, nililis mo yung usapin. Sabi ko, dadalhin namin itong mga ebidensyang hawak namin ngayon sa CIDG Anti-Cybercrime para mag-imbestiga sila at malalaman nila kung sino talaga ang may kagagawa nito. At kapag natunton nila, napatunayan na si Lizelle o ikaw, kayong dalawa nagsabwatan para gawin ito,
makakasuhan kayong dalawa at makukulong. Yan po yung sinasabi Papatunayan ko. po namin yan, sir, na hindi po kami ang gumawa ng ano niyan. So okay lang sa'yo yan? Okay sa'yo yan? Opo, kasi kung gagawa po kami ng ganyan, kasi kami po yung kami po yung... Hindi, sagutin mo lang. Okay sa'yo na umpisa na namin to, bukas na bukas, pupunta na kami sa IDG para umpisahan ng imbestigahan kung saan talaga nag-originate itong mga post na ito. Opo. Ready ka na? Po, kasi po... Ready po talaga niyan, sir. Sagutin mo lang. Ready ka na? Opo. Kasi po talaga po fake, fake ano po yan, ginawa na yan eh. Okay. Fake Facebook Sige po yan. Angie. Hindi po ako magsalita, sir. Angie, ma'am, ako muna, Angie. Ngayon, yung tinanong ko kay Ronnie, itatanong ko rin sa'yo. Sasabihin ko rin sa'yo. Ito po, idadala namin sa CIDG. Nakikinig ka naman, no? Opo. Now, malalaman po kung talagang totoo nga galing to kay Ronnie o kay Lizelle. Opo. Okay. Sir, pwede. Ma'am, sandali. Now, ready ka ba na dadali namin to sa CIDG para magkaalamanan kung sino talaga ng post? Opo. Okay, sige po. Gusto mong kausapin si Ronnie? Sige, ma'am. Kausapin Sabihin mo. pa po sana ako, sir, kay Ronnie at kay Lizelle. Gusto ko pa po silang makausap. Sige po, Kahit kausapin mo. saglit lang po. Sige, kausapin mo. Ronnie, naririnig mo ba ako? Ang kapal ng mukha niyo, Ronnie. Noong December lang, Ronnie. Sige na, sabihin ko lahat ng iyong kasinungalingan. Na wag ko kayong ipakulong, di ba? Nakiusap ka sa akin na wag ko kayong ipakulong. Pinagbigyan na kita. Pero wala kaming pinakiusap sa'yo. Wala kaming pinakiusap sa'yo dahil wala naman kaming kasalanan. Hindi mo alam na 2014, 2015 nung nasa Riyadh ako. 2015, 3 months pa lang ako sa Riyadh, nabalitaan ko na kaagad na nagsasama na kayo. Alam mo ba kung gaano kasakit yun bilang asawa mo? Alam mo ba yun kung gaano kahirap ang trabaho sa abroad? Magkahiwalay na tayo. Ikaw nga may boyfriend eh. Lahat Sir, sandali. Ako naman makasingit. Angie, Ronnie. Okay. Opo. Sandali. May kaso kang, bigyan mo dito. Alam mo bakit? Dahil hindi pa naman kayo annulled. Ngayon, nagsasama na kayo ni Lizelle. Maliban na lang, makinig ka muna, sir, makinig ka muna. Maliban na lang kung si Lizelle, maliban na lang kung si Angie ay meron na rin kinakasama, maliban na lang kung si Angie ay nagpakasal din sa ibang lalaki, then may laban, quits kayo. Pero kung ikaw lang ang merong kabit at si Angie ay walang kabit o si Angie walang kinakasama at ikaw lang may kinakasama, then may problema ka. So wala po akong kinakasama, siya po yung may boyfriend, may ano po siya, may picture po siya. Okay, in that case, kung merong boyfriend si Angie at meron siyang kinakasama at kinakasama mo si Lizelle, quits kayo, walang kaso. Kasi hindi kanya pwedeng idemanda dahil kapag dinimanda kanya, ididemanda mo rin siya. So magdidemandahan kayo, then pareho kayong mababaliwala yung kaso nyo. Di ba? Quits kayo. Quits ang tawag dyan. Dahil pareho kayong meron ng boyfriend, may girlfriend, di ba? Walang pwedeng maikaso sa inyo. Kayong dalawang magkasuhan. Ang sasabihin lang ngayon ng korte, sinasayan nyo lang oras namin. Umalis na lang kayo dito. Dahil pareho kayong mga tanga. Pareho na pala kayong may kinakasama. Tapos ngayon, pareho kayo may sabit, tapos pareho kayo magdidimandahan. Sinasayan nyo lang oras namin. Ganun ang sabihin ng korte. Okay? So, Ma'am Angie, kung totoong meron kang kinakasama, then hindi mo pwedeng makasuhan si Ronnie. Opo, sir. Patutunayan ko po. Inamin niya po sa akin mismo po, sir, sa harap po ng amo niya. May CCTV po doon, sir. Pwede po natin tingnan. Okay, so wala kang kinakasama, Angie? Wala po, sir. Yung sinasabi niya po, sir, na boyfriend ko. Yung sinasabi niya po, sir, na boyfriend ko, yun po, nagawa ko lang po yun noong December, sir, kasi po, madami pa akong problema. Desperada daw po ako. Dami-dami niya po sinasabi sa akin noong December. Umuwi po kasi ako ng Pilipinas, sir. Nagkaharap po kami. Yung picture po na yan, sir, opo, inaamin ko po, pero po, hiwalay na po kami. 1 buwan lang po yun. Ginawa ko po yun dahil po sa sinasabihan niyo po kasi akong desperada po. Ang kapal-kapal na mukha mo, Ronnie. Ang kapal na mukha mo. Kasi mapapatunayan din natin yung ano. Pero ngayon, gusto ko makulong kayong dalawa. Gusto ko makulong kayong dalawa. Huwag
mong baligtarin ng wag mong baligtarin ng sitwasyon. Tapos hindi, wag mo pagbabantaan na kukunin mo sa akin yung anak ko. Hindi mo siya makukuha sa akin eh. Mamataya muna ako bago mo makuha sa akin yung anak ko. Okay. Ma'am Angie, hindi namin tutulungan si Ronnie, huwag ka mag-alala. Pagdating po sa child custody, pumapabor po kami sa inyo. Okay, Ma'am Angie? So, don't worry about that. So, dito na po tayo, ma'am, kung sino talaga ang nag-post nitong mga pangaharas, pangaasar sa social media. Yun po ito tinutumbok ko ngayon. Dadalhin po namin ito sa CIDG, sa Anti-Cybercrime. Magkakaalamanan po, Ma'am Angie. Okay? And then, yung babae po, sir, gustong makausap siya. Marami pong message sa akin yan. Ma'am, patapusin niyo muna ako. Pagkatapos nito, ma'am, kung talagang meron kayong patunay na nagsasama si Ronnie at saka si Lizelle at wala ka namang kinakasama, then pwede natin silang kasuhan dalawa, chechimpoy natin, makukulong silang pareho. Okay? Opo, sige, kausapin mo na ngayon si Lizelle. Lizelle, kakausapin ka na ni Angie. Angie, Lizelle. Yes po. Sige, usapin dalawa. Gusto ko makausap si Lizelle po. Ayan po. Sige, usapin. Anong gusto mong sabihin sa akin? Lizelle, ang kapal ng mukha mo, Lizelle. Yes, mas makapal yung mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Mas makapal yung mukha mo. Huwag mo akong binabaliktad. Agagahan mo. Wala nang may gusto sa'yo, di ba? Ginagamit na account. Di ba may gumamit ka pa ng account sa Shine Ulol, para hindi i-message ako. ako. Huwag mo akong baliktarin. Kasi mga sinasabi ko. Bakit, Lizelle? Totoo lahat na sinabi ko sa'yo. Di ba ikaw muna nag-message. Desperada ka mo ako. Lizelle, kung naging desperada mo mapapatunayan din natin yan. O sige, tingnan na lang natin kung anong kalalabasan ng ginagawa mo. Ko, Kerida ka, yun ay totoo. Di ba? Inamin na mismo ng asawa ko. Huwag mo kasi binabaliktad yung mga pinagagawa mo. Ngayon, huwag kang gagawa ng mga post na laban sa kahit kailan hindi kita pinatulan dyan sa mga message mo sa akin. Hindi, kahit kailan hindi kita nireplyan. Kung meron man sigurong nag-reply sa'yo, gawa-gawa mo lang yan. Kaya huwag mo akong idamay. Gusto ko kayo makulong kayong dalawa. Magsama kayo sa ulungan dahil inamin naman na ng asawa ko. May CCTV dyan sa office ni Sir Kaloy, di ba? Pwede natin tingnan yan. Okay, ma'am, sandali, ma'am, ako naman, and then 2 more minutes. Ma'am Angie, kanina, inamin nyo na nakipagrelasyon ka sa lalaki na nasa picture. So doon pa lamang, meron ka ng kasong adultery. Papaliwanag ko po. Maski na kasi may pag-amin sa iyo na nakipagrelasyon ka doon sa lalaki na sa picture. Pero wala na daw ngayon. Pero still, pwedeng gamiting ebidensya yon at yung pag-amin mo para meron kang kaso. It might not be adultery, pero yung bang pagkakaroon ng boyfriend, infidelity, kaso pa rin yun. So, ibig sabihin, ma'am, pareho kayo may problema. So, kung ako sa iyo, hintayin muna natin tong ang malakas mong laban, Ma'am Angie, ang malakas mong laban dito, yung sa anti-cybercrime. Kasi ma'am, tungkol sa mga kabit-kabit, pareho kayo Ma'am, pareho kayo talaga. Sa totoo lang. Pareho kayo. Tumitimbang ako dito, Ma'am Angie, wala akong pinapanigan. Pareho ka may sabit. May sabit ka, may pag-amin ka, na nakipagrelasyon ka, infidelity. Tama ka, Nins. Thank you. At itong si Ronnie, may sabit dahil andito si Lizelle. So pareho kayo may sabit, hindi kayo pwedeng magkasuhan dahil pareho kayong may sabit tungkol sa, di ba, pagiging malinis. Hindi pwede yon. Pero doon po sa anti-cybercrime, magkaalamanan. Okay, ma'am? Lang po yun, sir. Nandito po ako sa Jeddah, no? Kaya ma'am, sa Pilipinas naman po yun. Ma'am, ganito. Wala po lahat yung kasi sabi niya po sa akin, desperada daw. Ma'am, okay, mamaya na po yung desperada, ma'am. Ma'am, pumunta ka sa pinakamalapit na embahada natin dyan sa Jeddah. Kumuha ho kayo ng special power of attorney. Bigyan niyo po ng SPA. Ito pong si Ma'am Nilda na pamangkin nyo. Tiyahin po. At tiyahin. Siya po ang mag-represent sa inyo sa mga kaso-kaso sa anti-cybercrime. Pag oras na nakuha niya na po yung SPA, sasama namin siya doon para umpisahan na po yung pag-iimbestiga ng CIDG sa anti-cybercrime tungkol sa mga pangharas sa social media. Okay, ma'am? Okay po. Sir, pwede ko po ba silang kasuhan silang dalawa po sa pagsasama po nila kahit kasal po kami ni Ronnie?
Pwede po, ma'am. Kung mamamatsyempohan niyo po, kung nagsasama sila, Gusto ko pwede. po silang makulong, sir. May patunay po ako, Ronnie. Gusto mo puntahan pa kita dyan sa bahay niyo. Kung pwede nga lang ako umuwi, inamin mo na yan mismo sa harapan ko. Inamin mo na. Di ba sabi mo sa kapatid ko si Janice, wala na akong habol sa'yo kasi nagpakasal ka Gawa sa mo lang Muslim. yon kasi galit ka, gusto mo mawalan kami ng trabaho. Hindi na kita na hinahabol. Hindi kita hinahabol. Kahit harap ko pa sa'yo yung boss ko. Makulong kayong dalawa. Mag-usap tayo, barangay yun eh. Okay. Sige. Umpisahan natin yung sa anti-cybercrime. So, Ma'am Angie, padala nyo na po yung SPA. Umpisahan na po natin. Yung sa pagpo-post sa social media. Okay? Okay po. Alright. So, Ronnie and Lizelle, wag ho muna kayong kumilos dahil magiging komplikado yung pag-iimbestiga. Madadagdagan yung problema kung kayo po'y gagawa ng mga hindi ka nais-nais sa social media. Okay? Opo, wala naman Wala po kasi kami kasi talaga akong mga ginagawa, sir, wala sir. po talaga kaming kasi hindi naman po talaga ako nagpe-Facebook. Well, Wala po. Hindi po totoo yan. Malalaman po yan sa CIDG. Malalaman po yan. Magkaalamanan. Okay? Sige. Salamat sa time na binigyan nyo sa amin, Mr. Ronnie Perez. Sige sir, maraming salamat po. Salamat sa time na binigyan nyo sa amin, Ma'am Lizelle. Yes po, salamat po. Ma'am Angie. Kapal na mukha ninyong dalawa. Ma'am Angie. Ma'am Angie. Punta na ako kayo sa embahada. Bigyan nyo na po ng SPA si Ma'am Nilda. Okay? Okay po. Salamat po, Ma'am Angie. Magandang hapon po. Okay po, maraming salamat po, sir. Yes, ma'am. Okay. News break muna tayo. Maraming salamat po. Okay, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, isa pong paalala muli mula sa BDO. Sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong pong bagong EMB debit card, magpunta na po sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. At kung natanggap nyo na ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Yan po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba? Uminom na ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried acai capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Organic acai berry hotline 0922-888-7884. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. I repeat, Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakaritang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon. At ang Fungi na sabon ay nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayo nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan maligo araw-araw gamit ang Fungi na sabon, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Maaari kayong tumawag 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified na may IPO. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. 3 minuto magkaraan ang ikatlo ng hapon at mga kapatid. Andito na po ang Santone Plus Herbal Capsule na makatutulong sa iyong karamdaman. Nakakaranas ka ba ng infeksyon sa inyong katawan? O baka naman humihina na ang inyong immune system? Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito po ay napatunay ng mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay ini-endorso ng mga eksperto para sa mga may UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, diarrhea at skin diseases. Kaya uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga suking butika nationwide.
Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras, 3:05 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Asian Hospital and Medical Center. Global Expertise, Filipino Heart. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, alas 3:05 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinantabi na muna ng grupo ni Albay Representative Edsel Lagman at Marikina Representative Miro Kimbo ang posibilidad na questionin sa Supreme Court kung kikilalanin ng Kamara bilang minority ang grupo ni Quezon Representative Danilo Suarez. Ayon kay Lagman, malabo na ang posibilidad na questionin pa ng kanilang grupo kung kikilalanin sina Suarez dahil 10 buwan na lamang ang natitira sa 17th Congress. Bukod sa sayang-ani ang oras, baka hindi ito mapagpasyahan ng korte bago matapos ang 17th Congress. Sinabi naman ni Magdalo Representative Gary Alejano, hindi na dapat pagtalunan kung sino ang minorya dahil kung numero ang pag-uusapan, sila na ang panalo. Isinantabi naman ni Caloocan Representative Egay Erice ang posibilidad na pakikipag-alyansa sa grupo ni Suarez dahil hindi anya nila kinikilala ang fake minority. Ang Philippine Standard Time, 3:06 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Henry Sumarago, maayos at walang aberya ang lagay ng trapiko sa Welcome Rotonda na papuntang Quezon Avenue hanggang makarating ng Elliptical Road sa magkabilang hanay sa oras na ito. Maraming salamat kay Taxi Squad member Henry Sumarago para sa kanyang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline, the best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Experience best day at Petron with Petron Blaze 100 Euro 6, the country's only 100-octane Euro 6 gasoline. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro-dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya,
pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa Silimarin na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Silimarin kumpara sa ibang brand na mababa ang Silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watson's, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Kasai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, balik na po tayo at meron tayong bisita, isang kasambahay, si Maria Gina Henon. Isa po siyang kasabay at yaya, nais na makuha yung kanyang sweldo nung buwan ng July. Hindi pa rin ata binibigay kasi nung kanyang amo. Ma'am Gina, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay. Nasa telepono na po si Michael Hernandez, yung amo. Sir Michael, magandang hapon. Sir Michael, good afternoon po. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po si Ma'am Gina, yung inyong pong dating kasambahay. Meron para ho siya masisingil na sweldo sa inyo, sir? Ano po? Meron para ho masisingil sa inyong sweldo, itong dati yung kasambay, si Ma'am Gina? Meron pa po. Okay. So, ibibigay nyo naman po, sir? Oo po. Ayun naman pala eh. Sige. So, pupunta na ho dyan si Ma'am Gina, Sir Michael, para kukunin na po yung sweldo? Binalik ko po sa mami nung anak ko yung pera kasi nga hindi siya pumasok. Kasi ang gusto niya kasing mangyari po nung una, ipadala ko yung pera. Ang sabi ko, hindi ko naman mapapadala. At wala ang kasama yung bata, hindi ko naman kaya bumaba ng tapos pipila pa ako sa padalahan. Tsaka pera mo to eh.
Sabi ko, saka may pasok po siya nung time na yon para kunin yung pera. Ayaw niyang pumasok, kesyo, ayaw daw siya paalisin nung pinagkakautangan nila. Okay. Naintindihan ko po kayo, sir. So, Ma'am Gina, pupunta ka ngayon sa bahay nila, Sir Michael, at doon mo kukunin yung pera. Tama, sir? Pag pupunta siya dyan sa bahay ninyo, makukuha niya na po yung sweldo niya, sir. Sir, nasa ex ko na yung yung pera binalik ko rin. Kasi nga ayaw kong ma-involve sa pera. Dahil hindi ako nagpapasweldo sa kanya, yung Okay, ex sige. ko. Nasaan po yung ex niyo, sir? Nasa Ortigas. So, pupunta siya doon sa bahay ng ex ninyo, doon niya kukunin? Oo. Pakisabihan na lang po yung ex ninyo na... Sasabihan ko na lang po muna para alam niya. Opo, sige po. Para doon. Ma'am Gina, alam niyo ba yung bahay ng ex? Hindi po. Hindi niyo alam yon? Hindi po. Ang alam ko lang po doon sa Eastwood kasi doon talaga ako nagtatrabaho. Sir Michael, no can do. Unfair naman po yun. Kasi akala ko, alam niyo yung bahay ng ex ninyo at paminsan-minsan siya po'y nadadalaw doon. Wala naman pala siya kinalaman doon sa inyong ex. Wala na siyang pakialam kung, ma'am, sir, wala na siyang pakialam kung ang ex ninyo ang nagpapasweldo basta't yung serbisyo niya ibinibigay sa inyo, hindi ho sa ex ninyo. So, sir, natural lang na diyan niya kukunin yung pera sa bahay niyo, wag po sa bahay ng ex ninyo, sir. Opo. Okay, sir? Pero sir, meron din siyang attitude. Kaya naman ako nagagalit siya. Kaya hindi ko binigay din sa kanila yung pera niya. Ano po yung attitude niya, sir? Sir Michael? Pagka ayaw niya pumasok po, sir, hindi siya papasok. Like, nung 2 weeks ago, di ba po nagbababagyo? Opo, sir. Dapat papasok na siya. So, hinihintay ko siya kasi nga may service ako. Opo. Hindi siya pumasok. Ang reason niya, nabasa siya ng ulan. Ano po? Sabi ko, Nabasa? Nabasa ng ulan. Sabi ko, ate, nabasa ka ng ulan. Ano, estudyante ka ba? Para sasabay ka sa walang pasok ng estudyante, wala ka rin pasok. Ang sinasabi niya po sa akin, wala namang bayad, wala namang siyang sweldo pag hindi siya pumasok. Sabi ko, hindi yun sa wala kang sweldo. Ako rin, walang kita pagka hindi ka pumasok. Kasi walang maiiwan sa bata, ako lang. Tama nga naman. Ma'am Gina, mali nga naman yun. Kung kailan mo lang gusto pumasok, saka ka papasok. Tapos yung palusot mo na, nabasa ka ng ulan, kaya mo na pumasok. Hindi tama yun. Hindi po, totoo po talaga, sir. Kaya nga, totoong nabasa ka, pero hindi pwedeng gamitin dahilan yun. Nabasa ka lang ng ulan, kaya ayaw mo nang pumasok. 2 beses lang po. Yung yung mata. Mali pa rin. Nagkasakit po. Yun lang time, po. 2 beses lang. Kaya ma'am, next time kapag sa bagong amo mo, huwag mong gamitin yung dahilan na yon na kung kailan mo lang gusto, saka papasok or dahil nabasa ka, hindi ka na papasok. Huwag. 1 araw lang din lang po yun. Maski na ma'am. Masama pakinggan yun di ba, Nins? Opo. Sasabihin mo sa amo mo, hindi ako papasok kasi nabasa ako ng ulan. Walang pakialam ang amo sa nabasang ulan. Ang gagawin mo, magkuha ka ng bagong damit. Di ba? Kaya nga meron kang damit sa amo mo. Pagdating mo doon sa amo mo, magbihis ka lang. Di ba? Okay, ma'am? Opo. Okay. So, ma'am, next time, ayusin mo rin trabaho mo para yung mga future amo mo, magugustuhan ka. Okay, ma'am? May mali ka rin, ma'am. Ha? Okay po. Inaano ko na naman po na mali din po yon. Yan ang maganda. At least. Sir Michael, inaamin niya po, may pagkakamali po siya, Sir Michael. Kaso bago ko po siya matawagan, hapon na nakapatay po cellphone niya. So lahat ng number niya sa atin, tinatawagan ko, doon ko lang nasagot. Ate naman, doon ka pa nagpunta. Sabi ko, grabe ka, hindi ka nga namin tinuring na kasambahay. Sabi ko, pambihira ka. Meron din kay Ate. Sa lahat ng yaya, ikaw pinakamalaki sweldo, kaya kang umaabuso sa akin. Magkano sweldo niya po, sir? 10,000 po sweldo niya. Wow! 2,500 per week. Tapos malaki nga. Other 2 weeks. 10,000. Po siya. Opo, masaya nga po ako, tapos sir. stay out ka pa? Every other after 2 weeks yun, sir, 2 days off po yun. Tapos hindi pa siya may times pa na hindi siya papasok. Ma'am, tapos bait pala ng amo mo. 10,000 a binigyan pa po siya ng cellphone, sir. May cellphone pa? Binigyan siya ng cellphone, binigay niya sa asawa niya. So, ang nangyari, tawagan na silang tawagan ngayon. Hindi ko sinisita kasi nga, nakita ko naman naalagaan ng maayos yung bata. Kasi inisip ko, baka pag sinita, ako na naman ang sisita po. Pero sir, pwede mo sitahin kasi yung pagbigay mo ng cellphone, yun ay para meron kang komunikasyon sa kanya in case na may emergency, in case na may problema, di ba? Tama lang yun, nasitahin mo. So, Ma'am Gina, binigyan ka ng cellphone ng amo mo para magamit mo ng komunikasyon between you and him as amo and kasambahay. Ba't mo kasi binigay kay Mister? Hindi, ang akin po Ma'am, yun. bakit mo binigay, sagutin, ba't mo binigay kay Mister?
Kasi po, wala pong cellphone siya. Tapos yun ang binigay ni Zoe sa akin. So anong nung kinalaman ni birthday. Mr.? Hindi, birthday gift po yun ni Zoe sa akin nung birthday ko. Sino po Zoe? Yung ex niya po. Sabi ko, salamat. Nagpapasalamat nga ako dahil doon sa ibinigay nila. Inaamin ko yon. Pero ang sa akin So nung lang, ibigay mo sa boyfriend mo, wala ka ng cellphone? meron, ito nga. Ito nga ang cellphone ko. So meron, natatawaan ka pa rin nila? Oo. Okay. Sige, Ito huwag natin nga. pag-usapan yun. Okay na yun. Meron ka pa rin pala cellphone. Akala ko, wala ka ng cellphone. So anyway, Sir Michael, para matapos na, kukunin niya yung pera dyan sa inyong bahay. Ano po, Sir Michael? Kukunin ko po ulit dun sa ex ko. Apo. So kailan niyo po... Ang problema ko, hindi ako makaalis kasi nga walang kasama yung bata eh. So kailan po makukuha dyan ni Ma'am Gina? Yun, ang hirap po, hindi ko po kasi masyadong lagi nakakausap yung ex ko, hindi ko makontak eh. Kasi bago siya umalis, hindi ko rin siya makontak. Ito na po si Zoe Zin. Miss Zoe. Yes po. Ma'am, andyan daw po yung sweldo ni Ma'am Gina sa inyo? Apo, binalik po sa akin ni Michael. Opo. So, ma'am, kailan niyo po may bibigyan kay Sir Michael para makuha na po ni Ma'am Gina? Mamaya po, babalik po. Ayun. Kasi po kahapon, kausap ko si Ate Gina. Sabi ko, Ate, kung gusto mo kasi kunin yung sahod mo, pumasok ka. Kahapon. Martes yun, hindi kahapon. Wala tayong kontak So anyway, kahapon. so Ma'am Zoe, so ibibigay niyo po bukas kay Sir Michael. So by tomorrow, makukuha na po ni Ma'am Gina. Oo, sige po. Sige. Salamat po, Ma'am Zoe, Okay po. Magandang hapon po, Madam. Thank you. Okay po. Sir Michael, salamat po Bukas darating po Okay, dyan si Ma'am thank you. Gina. Salamat po, magandang hapon po, Sir Michael. Yeah. Ma'am Gina, okay na yan. Punta ka ng bukas. Opo. Salamat po. Swerte ka, malaking sweldo. malaking sweldo. Itong bago amo mo, magkano sweldo sa'yo? 10 din? Hindi, wala. Siya lang din po ang Hindi, ngayon, yung nagpapaalis. bagong amo, magkano sweldo sa'yo? Wala pa kung amo ngayon. Ano lang, nitong linggo lang ako Sinayang mo yung pinaalis. 10,000? Hindi ako umalis. Siya mismo ang nagsabi na hindi na ako papasok. Ay, siyempre naman siguro dahil hindi na kayo magkasundo. Kasi pag hindi na magandang relasyon ng kaamo at kasambahay, dapat talaga magkahiwalay-hiwalay na. Okay, salamat po, Ma'am Gina. Sige po. Thank you po. Nalala ko tuloy yung isang kasamahan natin dito na reporter. Alam mo ba nangyari? Anong? Tawag siya sa akin, Sir, hindi ako makakapasok. Bakit? Kasi meron ako nakasagutan sa bus. At ako ay na high blood. In high blood. Oh, yun lang. Yun lang sagot niya. Ano daw BP niya? Sabi ko, hindi ka napapasok kasi galit. May nakaaway siya. Kasi para nabastos ata siya sa bus And because of that, she doesn't want to work anymore. So kami pala dyan sa Action Center dahil high blood ka rin dyan. Thank you. Diba? Kaya nga, parang ganun. sinabi ko nga sa kanya, samantalang araw-araw, alam mo, hindi ko banggitin yung pangalan. Yung mga nasa Action Center, araw-araw yan, nasisigawan, namumura pa ng mga complainant. Oo, nagtitimpi lang talaga. Paano kung gagayahin kanila na, Sir Rapi, napagalitan kami, nakaaway namin itong complainant na makulit. Alis na kami rito. Oo. Hindi na muna kami pasok. So, pareho ito si Gina. Itong si Ma'am, so naalala ko yung reporter natin dahil... Kaya nga. Kung alam nyo lang, meron pa nga tayong staff, sinaktan ng complainant. Si Rema yun, di ba Rema? Yung inano siya, pinalo. May namamalo, may ganon. Kaya kung alam nyo lang mga kapatid. In fact, meron pa nga isang complainant dito, buti mabilis yung security guard, pumasok, may dala-dalang isang gulok. Dalawang ano yun? Dalawang gulok. Oo. Nung tinanong para saan yung gulok, biglang karipas ng takbo. Biglang tumakbo. Kaya hindi na nahuli. Ganun Pero no, may CCTV. para sa kalaman to ng marami, hindi yung madali ang pag-process ng mga complainant. Totoo. May pupunta rito, may gulok, meron pa dito muntik na gusto akong saksakin, nagwala dyan sa gitna. Talagang di ba, hindi mo masabi Kaya maximum tolerance pa rin ang pinaiiral. Correct. Namin. Tama yan. Okay. Okay. Sige. Meron tayong good news. May good news naman tayo. This time, good news. Aba, okay ito Ito ang Good ating bayani, si Mr. Vincent Pata ng Kabalikat 98 Taxi, plate number AAI 9492. Nagsoli po siya ng iPhone 6, 16 gigabytes. Yan. Oo, ito ba yun? Ito daw yun. Sige, ibigay na natin. Kay Ma'am Sandra Joy Palma. Isang broker. Hoy, broker. Social yung trabaho ni Ma'am. Oo, broker. Ano to? Broker, Ma'am, kayo sa customs? Broker sa stocks? Real estate broker po. Oh, estate. Real estate. Sorry. Kaya Nagbibenta pala, siya ng mga property. yan ang tinatawag na power suit.
Yung suit ni ma'am. Pakita natin, no? That's the power suit. Ayan. Okay. Ma'am Sandra, pakicheck po ma'am yung cellphone. Kakulay pa ng damit niya yung cellphone niya. Favorite color. Pakicheck lang po ma'am para masiguro na nandyan lahat. Yung mga cards. Blue-green ata ang favorite color niya. At pakicheck din po kung yung cellphone sa inyo yan. Kung talagang yan. Baka mamaya, iba na pong cellphone yung hawak nyo. Eto na po. Yan din po. Apo. Okay. Ma'am Sandra, si Sir Vincent, yung ating bayani, paki-acknowledge lamang po. Sir Vincent, Patan, maraming salamat po sa pagbalik nitong cellphone ko. Sobrang halaga nito sa akin. Lalo nung ID ko, saka yung SIM card lalo. Siyempre, nandiyan yung mga kliyente. Oo, Cellphone. Okay. Bigyan na natin to kay Sir Vincent. Sir, pakilabas lamang po yung 1,000 pesos. Nanonood po sa ating ATC para makita nila na tanggap mo. Yan po ay galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinakastig sa lahat, Robust Extreme. Ano pa yung mga regalo? Ito pa, Idol, 1,500 pesos worth ng ATC products ang karagdagan niyan. Meron din pong car mount holder mula sa Cellboy. Okay. Meron ding Federal Tars and 3K battery t-shirt. Okay. At syempre, Kumeya 3Q, siguradong quality, quantity at quick cook, masarap talaga. It pays to be honest. Yes. Sikat ka na, meron ka pang kayamanan. Palakpakan natin muna, direct si Ma'am Sandra. Thank you, Ma'am Sandra, for coming. At siyempre, yung ating bayani, si Mr. Vincent Patan, Kabalikat Taxi, AAI 9492. Mabuhay po kayong dalawa. Salamat, Idol. Salamat po. Salamat po. At segue ko rin itong isang panawagan. Ito ba yun? Klein May Bag. Ang laman po ito, 4,842 pesos. May Samsung Galaxy 3 mini cellphone. At ang nagsoli po niya na bayani si Julieto Maputol, isa pong UV Express. Na ang biyahe ay Pasig Mega Mall, plate number UWL180. Kung nakikinig po ang may-ari niyan, pakiklaim niya si Miss Angelita Roses Lipana. Okay? Angelita Roses Lipana, andito po ang bag mo na ang laman ay Samsung Galaxy 3 Mini at 4,842 pesos. Okay. Meron pa nga isang complaint na pala dito noon na gustong-gusto talaga tayo makita. Gusto lang makapunta rito. Malaman-laman natin may problema pala. Oo. Diba? May something. Sige. So, eto pa, napag-usapan rin lang, hindi ho kasi madali din ang trabaho po ng mga staff, especially po yung mga nasa action center. Kaya sa mga complainant natin, konting pasensya lang po. Kung kuminsan, mataas ang boses ni Nina, or ni Carol, o ni Odette, dahil pagod na po. Dahil ang dami po sila. At saka sa daming tao, sabay-sabay, nagsasalita. Talagang kailangan tumaas ng boses. At yung iba naman kasi, kapag hindi mo agad na-entertain, pumupunta sa social media o sa comment natin section na nagreklamo. Anyway, ginagawa po namin lahat na para kayo mapagbigyan. Siyempre, kung wala ho kayo, wala kami. Kaya, very important kayo sa amin. Kaya salamat din po talaga yung mga pumupunta pa dito na napakalalayo. Kaya lang po, pasensya na kapag lupa. Ito ulitin natin, Idol, lupa, property, utang, renta sangla, bahay sangla, o kung ano pa mang, wag po kayong magalit kung i-refer lang namin kayo sa abogado. Kasi para po kayo sa abogado, bawal pong makialam ang media kapag ka mga ganong klase. Kasi marami din sa kanila na nagreklamo, ibinigyan na ako ng referral letter. Ganun ho talaga. Kasi kung lahat po kayo, inaabot ho kayo ng 1,000 kuminsan, lahat po kayo isa-isa, paupuin namin, hindi ho magkakasya. Abutin ho tayo rito ng 1 taon kung lahat. So ang ginagawa po namin, binibigyan ng referral letter, pero wag ko kayo mag-alala, yung referral letter na ho yan, ino-honor yan, dahil kapag hindi, tinatawagan po namin. Oo, may in mga fact, instances. in some instances, tinatawagan muna namin yung agency bago namin papuntahin yung nabigyan ng referral letter. At awa ng Diyos naman, yun ang mga nabibigyan, karamihan, hindi na bumabalik. May mga bumabalik, isinasalang natin dito. Tama. Okay. Okay, eto mga SG to. Sige, si SG Aris Bargola, SG Widmark Ando, and SG Emilio Bulusan. Reklamo nila yung kanilang agency dahil mababa daw po ang pasweldo itong Cliffhanger Security Investigation Agency. Sir Aris. Yes, sir. Ikaw na po. Okay, ikaw na spokesperson. Magkano ang pasahod, sir? Bali, sir, 333 po. Tapos yung 333? Yung 13-month fee po namin sinama, di bali naging 400 po. 12 hours po kaming duty, sir, tapos wala pong overtime. Saang lugar po ito? Sa Laguna po. Hindi natin alam. Magkano bang... 380 ata. Dito kami, sir, nag-apply sa Quezon City po. Hindi, pero kung saan ho kayo nag-duty? Oo, yung rate kasi doon eh. Doon susundin ang rate. Tapos, sir, wala kaming night differential po. Walang double pay sa holiday. Natanong nyo na ba ito, Odette and Carol, kung magkano ang pay dapat sa Laguna? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. 380. 380. Okay.
380 ang minimum sa Laguna. Magkano pong bigay sa inyo? 400 po, sir. Pero kasama na po Hindi, yung- wag na sama yung 13 month. Magkano binibigay sa inyo? 400 po, 400. 400. Opo. Pero 12 hours. Pero 12 hours. Opo. Tapos ilang araw sa isang linggo? Wala po kaming day off, sir. So 7 days? Opo. Kami na lang po yung nagabigay ng day off sa amin, sir, para magkaroon kami ng day off, sir. Ayun. Nag-straight na lang Tapos, kami, sir. SSS PhilHealth Pag-ibig. Bali, wala pong hulog yun sa akin, sir. Aha. Malaking ano nga to, problemang ginawa nitong agency. Mr. Eusebio Hampak, Operations Manager. Sir Eusebio, magandang hapon. Sir Eusebio? Mr. Hampak? Nasaan si Mr. Hampak? Okay, sa Bisaya kasi hampak kita dyan eh. Hampak. Okay. Sir Eusebio, magandang hapon po, sir. Sandali lang. Apo. Sir? Ah. Ayan. 400 ang pasahod. Hello? Magandang hapon po, sir. Yes, sino to? Si Rafi Tulfo po ito, sir, sa TV5, sa Radyo 5, sa Radyo. Sir, andito po yung tatlong SG ninyo. Sandali lang po, sir. Apo. Sir. Mr. Hampak. Hello po, sir. Ibinaba. Tatawagan natin ngayon yung Dole at saka yung Sosya. So kaya po naging 400 kasi isinama na po doon yung 13-month pay po namin. 13-month pay. So kung wala po yung 13-month pay na isinama, kinarga doon, magkano dapat? 333 lang po. Oh. So 333 talaga kung totoo. Opo. So wag mong sabihin 400, 333. Sa 380, so kapos na kapos. Wala. Kahit pa sabihin na natin, inilagay niya na sa 480, meron pa rin kayo sisingilin na back pay. Opo. Kasi yung 12 hours po eh. Tapos yung 7 days a week pa. Bali, aquain na lang po sana namin, sir, at gawa. Itong dalawa po, walang kamag-alak dito, sir, walang matutuluyan. Mauwi na lang po sana sila, sa Mindanao. Probinsya po kayo. Mindanao, sir. Sambuanga. Opo, sir. Wala itong matutuluyan dalawa, sir. Kayo naman po, sir. Saan? Ganon din, sir. Opo, itong dalawa, sir. Kawawa naman. Kaya nga, sir. Saan kayo tumutuloy? Dumiretso na kami kahapon dito, sir. Nung pag-out nila, sir, dumiretso agad kami dito, sir. Nung nag-duty pa kayo doon, saan kayo tumutuloy? Sir, ang barracks po namin, sir, ay guard house po. Sa mismong guard house po. Nanghingi kami, sir, ng boarding house po. Ang sabi sa amin, wala silang pakialam sa boarding house namin. Nirecruit kayo from Zamboanga? Opo, sir. Ako'y Quezon, sir. Quezon po ako. Quezon province po. Okay. Mr. Eusebio Hampak, sir. Mr. Hampak? Nagapanaling lang kining hungog. Mailang hampak ko ng imong nawong diha. Mr. Hampak. Asa naman ni si Mr. Hampak? Ha? Nakikinig lang siguro. Nakikinig. Ayun, nakahang. Nakikinig. Major Manuel Maligaya, Enforcement Management Division ng SOSYA. Sir, Major. Yes, sir. Good afternoon, sir. Kailangan po namin ng inyong tulong. Emergency po ito dahil malalayong lugar pa. Ito pong mga SG namin. Sir, obligahin po itong cliffhanger. Sasamahan po namin dyan sa inyo and then sasamahan po nyo or ipatatawag nyo po itong cliffhanger by tomorrow, sir. Yung cliffhanger, magbibigay po ng sweldo at back pay dito sa mga SG natin. Ano, sir? Okay, sir. Major? Naputo si Major. Major? Chappy. Opo. Sige, Major. Pupunta po kami dyan, Major. Salamat po, Major. Thank you po, Major. Ganito ang gagawin natin, mga sir. So, wala kayo matulugan ngayon? Wala po. Takot po kami, sir. Pag-uwi doon, sir ba? Oh. Kaya, sir, pati na, sir, na may mga abogado sila magagaling, sir. Mo Tsaka kahit may pa, hitman daw po sila, sir. Kahit pa abogado yung magagaling, pinakamagaling na abogado sa buong planeta, may violation siya. Hindi siya kakampihan ng batas. Okay. Sige. Cheska, i-check in natin sila. I-check in ko po kayo. Kami nang bahala. And then, bukas, sa SOSYA, ngayon pa lamang, Odette, nakikinig kayo, and Carol, tawagan nyo na yung SOSYA para papuntahin na itong agency, magdala na ng pera. Sir, i-compute nyo na po kung magkano yung utang. Yung difference, 380, magkano? 333 po. 333 sa 380 yung difference niyan. Opo. Huwag natin isama yung 13-month pay. Opo. Tapos yung overtime nyo. Opo. Plus. Turuan kayo ni Odette Opo. sa computation yan. Para pagdating ho doon sa SOSYA,
meron na kayong hawak na figure Opo. kung magkano talaga Sige, sir. yung dapat yung Ay, sir, yung ano po pala namin, 2-1 files po namin, nasa opisina po lahat. Oh, okay. Nakikinig kayo, Odette, Carol, Cheska? Okay, pagpunta bukas ng agency, kasama ng 215. Okay. Ito, Mr. Antonio. Yes, sir. Piñarada. Magandang hapon po. Okay, kayo po ba yung taga Cliffhanger? Yes, sir. Okay, sir. Opo. Bukas po, pupunta kayo sa Sosya. Sosya? Opo. Opo. Krame. Opo, si Rafi Tulfo po ito. Sir, andito kasi yung tatlong SG nyo. Ito pong dalawa, galing po ng Sambuanga at wala matutuloy. Nandito po sa amin ngayong studio sa TV5. Galing ng Sambuanga. Opo. Ito pong si Opo. SG Bulusan at si Ando. SG Bulusan at saka si SG Ando po. Ando. SG Bulusan and SG Ando. Opo. Saan po mga first name yan, sir? Ano po? Mga first name, sir. First name, First Windmark. name ni Bulusan. Bulusan, sir. Si Bulusan, si SG Bulusan ay si Emilio. Emilio Bulusan, sir. Emilio Opo. Bulusan. Yes, Yung sir. isa ay Noted, Widmark noted. Ando. Yung isa, Mark Ando. Widmark. Widmark. Opo. Ando. Opo. So sir, ang Yes, sir. pasahod sa kanila sir ay way below minimum wage. Wala ho sa minimum. Tapos, wala hong overtime. So paki-compute lang po ngayon pa lang i-compute nyo na po, yung mga matatanggap nilang back pay bukas o sa sosya, magkita-kita tayo para mabigyan sa kanilang mga back pay. Okay po, sir? Anong oras po tayo sa social, sir, bukas? Umaga po sir, bago mag lunchtime. Ano po? Bago mag-lunch time. Opo. Sa social po mismo tayo magkikita, sir. Sa sosya po, sa Krame. Opo sir. Okay sir? Okay, sige po, sir. Sige po. Salamat po sir ha. Magandang Salamat hapon din po, sir. Salamat din sa tawag ninyo. Okay. I-compute nyo na po, sir. Tapos sasabihin ni Odette dun sa kanila para dalhin niyo yung perang yon. Opo. Sa ngayon, Cheska, i-check-in natin sila sa hotel. Kami nang bala sa pagkain nyo and everything. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you po. Walang ano man. Magandang hapon po. Sige po. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige po. At kami Balik tayo. Okay. Sige po, at kami po ay magbabalik. Samantalang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:36 ng hapon at sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang mag-MX3 Plus. May CQ10 that fuels the heart at L-carnitine as fat burner. Sabayan pa ng workout at healthy diet, kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 Plus araw-araw at para maging MX-traordinary. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 3:37 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Ihihirit ng mga samahan ng mga panadero na maitaas ang presyo ng kanilang mga produktong tinapay. Ayon kay Philippine Federation of Bakers Association Incorporated Head Chito Chavez, ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng asukal at liquefied petroleum gas o LPG na kabilang sa mga pangunahing kailangan sa paggawa ng tinapay. Sinabi ni Chavez na makikipagpulong sila sa Department of Trade and Industry o DTI para maripaso ang presyo ng kanilang mga tindang produkto. Samantala, ipinabatid naman ni Chavez na sapat at stable ang supply at presyo ng harina. Nilinaw ngayon ni Philippine Federation of Bakers Association Incorporated na maliit lamang ang epekto ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law sa presyo ng mga tinapay. Sinabi ni Chavez na hindi naman masyadong nakaapekto sa presyo ng mga ginagamit nilang sangkap sa paggawa ng tinapay ang ipinatupad na bagong reforma sa pagbubuwis ng pamahalaan. Mas nababahalaan niya ang kanilang hanay sa paghina ng piso kontra dolyar, lalo't ang trigo na ginagawang harina ay inaangkat ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time, 3:39 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, news update. Isuzu, your responsible partner. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema.
gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Omni LED lights. Liwanag na long-lasting. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine. Along with proper diet and exercise, masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarine content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watsons, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Waiter, bucket ng San Mig Light, please. Okay po. Kelsey, totoo bang may actor na nanligaw sa'yo? Yeah, but I said no. Bakit? Wait lang po. Yung athlete, di rin nag-workout. Bakit? Yes po. Pag mahaba-habang usapan, mahaba-habang inuman yan. Mag-Sunlig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. At kung bitin ang isa, mag-bucket na. Di ka ba nangihinayang? Well, I have you guys na. So, bakit pa? Bakit pa? Drink responsibly. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine. Gawa ito sa silimarine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol. Tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of silimarine
kumpara sa ibang brand na mababa ang silimarin content. Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa halagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drugstores, Watsons, Southstar, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Santon Plus Herbal Capsule. Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Okay, balik po muli tayo mga kapatid at binabati ko nga pala si Engineer Mike Sikat ng happy birthday at saka si Rowena De Unida, sila po ay magkasunod na nagbo-birthday, mga taga MA Sikat Construction. Happy birthday! At pabati daw po sa lahat ng chapter at miyembro ng Philippine Combat Aikido Technique, Combat Mixed Martial Arts sa panguna ni Master Buban, Master Orodo, Master Flores, palagi daw silang nakikinig. Mabuhay ka, Sir Rafi. Oh, mabuhay kayong lahat. Ano, mga Aikido. Mga Aikido experts. Mga master eh. Yan ang mga deadly Aikido. Okay. Hindi na kailangan ng baril. Ba, Jiu-Jitsu at saka Aikido. Oo. Matitindihan na mga martial artist. Okay. Si Sir, nakangiti. Si Mr. Rafael, katukayo mo to. Po, Sir Rafi. Oo, si Mr. Rafael Mas Dumala. maganda pa kayo sa hapon, Sir. Salamat po. Sige. Parang katulad to kanina na kanina tiyahin siya naman tiyuhin. Siya yung representative. Kasi gusto ngang ihingi ni Tito ng tulong yung kanyang pamangkin na nasa Capiz ngayon dahil ito daw idol ay hirap na sa kanilang pamumuhay doon dahil kulang nga yung pinapadala na sustento at yung obligasyon ng asawa na nasa abroad naman. Sisingit lang din po ako, no? Sige Hindi po. lang po financial, mental at saka Emotional. Yes po. Oh, mas matindi yun. Yes po. Nagsama-sama na. Okay, ang inyo pong pamangkin ay si Rona. Yes po. Nasa Capiz po siya ngayon. Yes po. Salamat po, Sir Rafael, sa pagpunta ha. Opo, maraming salamat din po sa inyo. Ma'am Rona. Yes, sir. Okay, so hindi ho nagbibigay ng suporta. Ito pong si Sir Godofredo, si Mister. Nagbibigay naman po siya, sir, pero hindi po ina para sa 3 yang anak. Magkano po binibigay suporta, ma'am? Binibigay po sa amin dito 7,000 sa 14,000 sa isang buwan, pero minsan 8,000 din, bali 16 sa isang buwan, minsan 20,000 din sa isang buwan, sir. Hindi po, kumbaga, hindi po regulars at hindi sapat. Hindi po, kasi marami siyang dinadahilan para sa amin. Okay, at anong sinasabi ni uncle nyo, tiyuhin nyo na
emotional saka mental na problema ang binibigay sa inyo? Ay, siyempre, sir, kasi yung anak ko malaki na, 15 years old. Yung babae niya po, nagpapadala po siya ng picture ng babae niya nga ganun may pamilya na doon, si Fred Marbibe. Okay. May kinakasama na sa abroad. Opo. Tapos nung 2014 po, sir, nawalan po kami ng communication 2014. Hindi ko po hinayaan ko na lang po. Tapos nung may umuwi po dito na pamangkin ko na may cellphone, siyempre kami dito wala kaming gadget na nga pang pwede kami ka-search. Ma'am, sandali ma'am, sorry ha. Baka bumitaw, kanina pa nakahold to. Si Mr. Godofredo Marbebe, yung si Mr. Sir Godofredo, magandang hapon po. All day from Singapore. Sir. Pasensya na sa konting gulo. Opo. Sir, si Mrs. nasa kabilang linya at hindi raw consistent, hindi regular ang pagpapadala niyo po ng suporta at hindi raw po sapat, sir. Hindi, kasi nagpapadala ako every 15 days, di ba? Opo. So, iniisip ko, pag lumaki yung mga bata, kaya elementary pa lang eh. Magkano diba? po yung pinapadala niyo po, Sir Godofredo? Sa isang quincenas, minsan 10,000, minsan 8,000. So, sa isang buwan, 16, minsan 40, 20. 20, ganun. Tatlo po yung anak nyo? Opo. Okay. Sa palagay niyo po, sapat na yun, sir? Sa palagay ko ngayon, hindi kasya, di ba? Pero ang mga anak ko kasi, elementary pa lang eh. Kunti pa lang panginahan. Paano pag magalis yung anak ko? Sa gulo ng buhay, ganyan, hindi magkaintindihan. Paano ko papaaralin yung anak ko sa college? Kung lahat ng sweldo ko, papadala ko. Nag-iipon po kayo? Nag-iipon ako. Okay. Pero sir, kayo po mismo nagsabi, hindi po sapat yung 16,000 Hindi, high school pa lang, elementary pa lang. Anong gagawin ko sa pera? Yung high school dyan sa barangay na nag-aaral. Yung anak ko nag-aaral lang sa elementary. Public. So magkano gastos doon? Sir Rafi, pwede po mag-interrupt? Sige po, sir. Unang-una kasi, ang gusto ko lang mangyari, umuwi man lang siya sa pamilya niya. For 7 years, hindi po siya umuwi. Sir Godofredo, hindi lang pala financial dito ang problema. Yung man lang sana magpakita ka sa iyong mga anak. Yun yung tanong. Yan magandang tanong. Sige so, paano ako uwi ng Pinas? Yung immigration niyan, hindi ako papayagan babalik. Immigration, hindi ka papayagan? Bakit po? Hindi ka papayagan ng immigration? Yung dito sa Singapore, so pag magpasok yung seaman, joint ship, binibigyan ng special pass. Okay. Paano yung Pilipinas? I'm sorry po, Sir Tolpo. No? Hindi totoo yan. Sabi ng mga brother-in-law mo, labas-pasok ka ng Pilipinas at saka Singapore. Paano yan, Fred? Ipaliwanag mo yon. Sir, 7 years ka na hindi nakauwi ng Pilipinas. Joint ship kung makabalik sa ibang bansa. Sir, anong problema sa immigration? Sir, wag ko na makialam, Sir Rafael. Yes, anong problema? Paki-explain lang para maintindihan namin lahat. Pakitawagan ng immigration. Sandali, sir. Pakitawagan ng immigration, Odette. Tawagan mo immigration. Okay. Anong problema exactly kung bakit sabi mo hindi ka pinapayagan ng immigration pumasok? Pilipino ka? Buti sana kung foreigner ka. Hindi papasok, pabalik. Pag umuwi ka ng Pinas, okay. Palabas ngayon, papunta rito. Bakit hindi ka papayagan? May kontrata ka naman. Yung kontrata sa Pinas, hindi pwede. Dadaan ka pa ng agency kung anong agency. Ang agency ngayon, singilin ka. Malaki. So what? So what? Basta't ikaw ay pupunta rito, makikipagkita ka sa family mo, ngayon lalabas ka, kung babayad ka sa agency, then that's part of the deal ng pagiging isang seaman. May babayaran at may babayaran ka, maliban na lang kung ikaw ay tinataga o minimodos. Wala nga tutulong, sir. Sino tutulong sa akin? Well, kami po tutulong sa iyo. Sisiguraduhin namin na hindi ka lulukoy. Sisiguraduhin namin makakakuha ka ng patas na bayarin. Kasi yung hanap doon, sir, yung immigration, pag pumasok ko ng immigration, sir, baka so ilang beses na ako na-upload. Alam niyo ba yun? Sir, tutulungan kita. I promise you, itataya kong pangalan ko sa iyo na hindi ka ma-offload. Basta siguraduhin mo lang na lihitin mo yung mga papeles mo kung kinakailangan, sasamahan pa kita hanggang sa pagpasok sa immigration. Ilang beses ko na ginawa yan, sir. Sir, no, trust me. Hindi ka ma-offload. Basta as long as meron kang dalang mga papeles na lihitin mo yan at dumaan ka sa proseso, then I will help you kung kinakailangan, sasamahan kita sa immigration. O baka naman siya nagpapalusot ka lang para hindi ka di ba? So ilang beses ako umuwi.
alam mo ba, umiyak na yung pati amo mo. Di ba? Sir? Anong kinalaman po ng amo? Yung amo ko, nag-aantay lagi. Sir, lumilis ka. Lumilis ka, sir. Kanina immigration ngayon, sir. Kanina ginamit mo immigration. Ngayon ginamit mo amo kasi tinatawagan namin immigration. Hindi ka makakarasot sa amin. Hindi, ibig ko sabihin, yung amo ko dito nag-aantay sa Singapore, di ba? Oh. Binibigyan ako ng kontrata, hindi man lang ina-allow doon. Tanong mo dyan kung ilang beses ako nag-upload sa NAIA, sa Cebu. Sir, Ilang beses ano ako bang nag-upload reason dyan. ba't ka pumunta dyan sa abroad? Di ba para sa family mo? Now, kung totoo sabi mo nakaipon ka na, may pera ka na, meron ka na naitabi, then it's about time, after 7 years, bumalik ka man lang, magpakita ka sa mga pamilya, sa anak mo, sa mga anak mo, para mapakita mo sa kanila the fruits of your labor. Na ito na pinaghirapan ko mga anak, ito nakapaipon na ako, ito para sa koleyo ninyo, at ito mga pasalubong ko sa inyo. Come on, sir. You're being selfish. Iniisip mo lang yung sarili mo. How about yung mga kids mo? Come on. Nagpapalusot ka, sir. Sinasabi ko na sa iyo, immigration, sir, ang problema mo. Sasamahan kita sa immigration at sisiguraduhin ko sa iyo, hindi ka ma-offload. So, uwi ako yan ng Pinas, di ba? Yes, uwi ka. Yung amo ko, yung amo ko, gumagastos tapos mag-aaral nga ako dyan. Sir, nagpapalusot ka na. Dito, naku-corner na kita. Ayaw mo lang Paano talaga mo sabi mo ko-corner? Ang schedule ko, magte-train na ako 16 hanggang 55. So, sir, paano sinususundin sir, ko? Sir, paano, sir? Siyempre, bibigyan ka ng amo mo ng time na makapabalik ka sa Pilipinas para makauwi sa pamilya mo. Alangan ba naman forever ka dyan sa Singapore at hindi ka papayagan? Eh kung yung mga OFW... Yung schedule ko nga, training. Ito, uwi ako yung Pinas. Kasi sinabi ko sa kanila, uwi ako dyan sa Pinas. Pero, August 6 hanggang 5, yung schedule ko, nandun na sa training. Kaya nga sir, uwi ka dito. Kung ilang araw, 2 araw ka payagan, 3 days, kahit least man lang. Para yung makita mo yun anak nga, mo. hindi ko naman sabihin ko anong araw, hindi ko alam kung anong araw ko umuwi doon sa kanila. So Sir, anong malaking deal doon? Wala namang problema, di ba? Sir, Bakit ang tatawag pa problema, sila dyan? gusto nila makita ka ng mga anak mo. Yun ang problema. Ako gusto ko rin sila makita. Paano yung schedule ko? Hindi ko alam kung kailang bakante. Sir, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun na nga. Pero gusto ko rin sila makita. Pero pag ikaw umuwi dyan, takutin ka ng asawa mo, ano sabihin mo? Ngayon, lumayo ka na naman. Ha? Kanina, immigration. Tampaling ka Tapos sa harap ng anak ngayon, mo. Ano sabihin mo? tatakutin ka ng asawa mo. Sir, nagpapalusot ka, sir. Hindi ako nang papalusot. Tanungin mo yan. Kung kailan ako sinampal. Sinampal ka? Ma'am Rona, sinampal mo raw siya. Hindi sir, kasi sir, alam mo ba sir, ang pakiramdam ng yung isang asawa na walang respeto ang bana mo, uuwi dito, may babaeng tumatawag sa kanya. Tapos yung babae niya, pinapadala niya ng picture ang anak ko dito sa Messenger, sinisindan niya. Nandun ang picture sa babae niya, hawak-hawak niya yung anak niya, sir. May ginsend ako dyan kay Uncle Paeng, kay Uncle Rafi. Nga picture, nandyan si Rafi kung ayaw mo maniwala na nagsisinungaling kami. Yun, kuha ko na. Yun palang dahilan. Sir, ikaw pala may problema, sir. Hindi pala si Mrs. Sir Godofredo? Sir Godofredo? Nasaan Sir Godofredo? Kasi sir, pwede namin tawagan ang inyong agency at tatawagan po namin yung OWA at kung sino-sino po matatawagan namin o in your case, Marina ka, asa seaman ka, pwede namin tawagan ng Marina para makialam na din sa problema ito, although this is personal matter, pero we will make sure na may kalalagyan ka. Hindi ako seaman. Hindi ako dumaan dyan sa Pinas. Ano ka po? Joint ship lang ako. Ano po? Hindi ako, joint ship lang ako. Green ship? Ano ibig sabihin ng green ship? Joint ship. Joint ship ka lang ba? Di ba yung mga yate? So wala ako yung record sa Marina. Kaya yun yung ano ng... So TNT ka dyan, ibig sabihin? Hindi TNT. Paano nga TNT? Meron akong joint ship. So yung joint ship, pupunta ako ng ibang bansa, di ba? So saan ka kumukuha ng lisensya para magkaroon ka ng green ship? Saan kinukuha yan? Yung ano yan? Yung green ship ano mo? Po yan? Joint ship? Saan ka kumukuha ng papeles para makapag-abroad? Hindi, kasi joint ship, di ba, galing ka ng Hong Kong, di ba? Babiyahe ka ng Pinas. So yung yate, dadaan ng lahat na bansa. Kaya nga po sir, sino po yung amo? Wala kang agency, direct hired ka.
maubos yung oras natin. Sige. Paalam muna tayo. Tuloy natin off-air. Sa Okay, kabilang, si Nanay Christopher Min po, abangan niyo ako po si Ninya Happy Taduna. Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino.